Pagka pagka malamig or tuwing winter, may mga times na naglalakad ako or nagja-jog para warm up ko na din papunta doon sa gym. Ito yung hair care shampoo. Klaro ba? Ito. Ito yung hair care shampoo. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Katatapos lang nating maglinis and magtupi ng mga damit. So ngayon ay off ko today. So long weekend ako ngayon. Wala akong pasok nung Sabado, Linggo at ngayon Lunes. And this is my day 35 post-op surgery. Ayan, so ito yung nangyayari sa ating buhok. So, I'm still in the state of shock loss. And normally, it will take around 2 to 3 months of looking awful. Looking awful. Samahan nyo ako para mag day 35 post-op hair care. And at the same time, maghilamos na din at gawa ng breakfast natin. So tara, let's do this. Ayan, so ito pala yung ginagamit natin. Ito yung hair care shampoo. Klaro ba? Ito. Ito yung hair care shampoo. Ito din yung ginagamit nating lotion. So meron siyang chitosan, aloe vera, allanton, and panthenol. So in case na maubos to, pwede naman tayong bumili ng ibang brand. Oh, bakit may langaw? May langaw nakapasok. So, pwede naman tayong bumili ng ibang brand. As long as meron siyang aloe vera, panthenol, para maging moist or moisturize yung scalp natin. Ayan. So, yan yung ilalagay natin muna. Ito muna ilalagay natin. Ayan siya, guys. So, ito muna yung ilalagay natin sa ating hair care, yung hair lotion. Shake lang natin. Lagay lang sa buhok natin. Ayan. Then, do ng massage. No need na basain yung scalp. Diretso lang lagay doon sa recipient ng hair natin, which is ito. Ito nasa harap. Tapos massage lang. So after that, antayin lang natin at least 3 to 5 minutes para ma-absorb lang ng scalp natin itong hair care lotion. And then after that, banlawan natin and then proceed tayo doon sa shampoo. Ayan guys, okay. So tapos na yung 5 minutes na nilagay nating hair care lotion. Ngayon ay babanlawan natin siya. At pagkatapos banlawin, ay gagamitin natin
itong hair care shampoo para mas malinis pa yung buhok natin. Grabe yung hair falls ko nung mga nakaraang linggo. Ang sabi ko, look ko, mas lalo akong kumalbo. Pero trust the process lang talaga, ha? Trust lang tayo sa process. Alam ko, frustrating din to. Alam ko, nakaka-stress to. Yung period na to, yung shock hair loss o shock hair loss period. But yeah, tiwala ako sa process, tiwala ako sa Smile Hair Clinic, and yan, tis ganda lang tayo. Remember na gumamit ng room temp na water, hindi yung sobrang lamig, hindi naman yung mainit. So yung room temp lang, yun yung advice ng Smile Hair Clinic sa akin. So ayan na siya, yan na yung itsura. After nito ay lalagyan natin siya ng topical minoxidil and finasteride, same as usual, twice a day. One in the morning and one in the evening. For that, maghilamos muna tayo. Ayan, so ito yung ginagamit nating minoxidil and finasteride. 5 puffs pa din, 4 to 5 puffs. Since hindi ko makita dito, gagamit akong salamin. Yun lang. Hinayaan lang natin siyang ma-absorb for 40 minutes. And after that, wag tayo maglalagay ng any products sa scalp natin o sa buhok natin for 4 hours. And sundin lang natin yung process. And that's it. So, kain tayo. Guys. Tara guys, punta tayo ng gym. Workout tayo saglit. Tapos prep tayo for scalp. Pagkadating natin galing ng gym. Tapos ayan guys, so andito na tayo sa labas ng aming building. Sobrang init. Alas 6 na. It's 5:30 in the evening and sobrang init pa rin. So doon ako nakapark. Ingay.
meron kaming grocery store sa baba ng building. So most of the time, or mostly pag nag-grocery ako, dyan ako nag-grocery sa Choi Trumps. Dito tayo nakapark sa isang malaking parkingan ng mga cars. And ito pala yung baby ko, si Baby Elantra. Hi baby! How are you? Alam ko ang sobrang mainit. Sorry for that. Oops, baka magasgas natin. Okay, lagay lang natin yung mga gamit. Okay. Yep. And hirap mag-camera habang ano ba yan? Kasi kailangan ko pang buksan yung kabila, guys. Yan, ito si Baby Elantra. Yan, sasakyan ko. Yan, ready na tayo pumunta sa gym. Saan ba ko titingin? Dito, yan pala yung camera. Pasok na tayo sa kotse. Ang init! Grabe! Malapit lang naman yung gym ko. Siguro nasa mga 1 kilometer lang. Hindi pa nga eh. Normally, nag-drive talaga ako papunta doon kasi nga sa init and at the same time yung convenience. Pagka pagka malamig or tuwing winter, may mga times na naglalakad ako or nagja-jog para warm up ko na din papunta doon sa gym. And yeah, pero kinancel ko na din yung gym membership ko kasi balak kong balak kong lumipat sa ibang gym na may pool. And I know it will cost me more. However, gusto ko kasing mag-training ng swimming. So, yun yung isa sa mga reason ko. Hopefully ay kaya sa budget. Tara, alis na tayo. See you! Ayan guys, so tapos na tayo maligo. Lagyan na natin ito ng finasteride plus minoxidil topical. Ilagay natin sa buhok. 5 puffs again a day in the morning and 5 puffs in the evening. Ayan. Actually, meron ito paubos na din tong product na to eh. Kaso nga lang hindi na ako bibili doon sa kanila kasi first mahal, pricey, and kailangan pang i-ship papunta dito. So anyway, you can still buy same products as this sa mga local markets. Hi guys! Welcome back. Andito na tayo ngayon sa pinagtatrabahuan ko sa Isa Sale Algerg. Sa mga hindi nakakaalam, isa pala tayong senior credit controller dito sa Isa Sale. So yung dinidistribute natin ay tobacco products, BAT tobaccos, Unilever, Velo and Alfacer. Yung Alfacer is yung more on to siya. Feeling ko parang namumula yung mukha ko. Char. So, yun yung trabaho ko. Senior Credit Controller. So, yung amo ko ngayon ay nakabakasyon. Babalik pa siya September 8. Kaya, most of his work yung ginagawa ko. Buti nga ay nakapagpahinga ako kahapon. So, back to reality na naman tayo mga quiz. So, ito pala yung mukha. Mukha talaga, mukha. Ito pala yung pag malapitan. Wait, kasi mailaw eh.
dito na nga ako nagpapara makita yung may mga tumutubo na siya. Hindi siya sabay-sabay tumubo. Quiz, guys. May ibang area na medyo tumubo siya ng ayan oh. Dito naman hindi pa siya ganun kahaba. Nasanay kasi tayo, 'di ba? Nagsusot ako ng hair system, may pabangs-bangs. And nakakaliit talaga yun ang mukha. Ngayon na back to kalbo. Ang laki-laki ng mukha ko dito, ang laki. Tapos pabilog pa yung mukha ko. Kaya tinatry kong mag-diet para gumanon siya ng onte. Kasi nga, pero thankful naman ako kasi at least mapanga naman ako. Kaya medyo may contour kumbaga. Ayan. Ayan, ito na yung update natin sa buhok. How many months? 2 months more. 56 days more ang aantayin natin para makita natin yung hindi naman that's 40% of the result. Doon sa sinabi ng Smile Hair Clinic at doon din sa parang booklet na binigay nila sa atin. Yun nga, within 3 to 4 months, ayan yung 40% ng result. Then 60% ng result will be on 6 to 7 months. Then 80% will be 1 year, 1 full year. And the full percent, 100% of the result ay 18 months daw siya. Kaya medyo waiting game talaga siya mga kabisyo. Ang dami kong mga ang dami kong hanash. Mga bebs, mga bes, mga boys, mga girls. Ayan. So sa mga balak na magpa-hair transplant, expect talaga guys na madedepress kayo sa looks nyo, ma-stress kayo. Kasi yung hair shock loss talaga, especially sa akin kasi 'di ba, nagwe-wear ako ng hair system. So sanay akong ididikit yung buhok tapos may pabangs-bangs, and si Sir Marlon yung medyo will do the magic na hindi siya halatang tingnan. I free myself to do those things, but there's nothing wrong kung gusto nyong mag-hair system, kung takot kayong magpa-hair transplant and mag-stick lang kayo sa hair system, go for it. If you have the budget, if you have the sources, go for it. I really highly recommend kung andito kayo sa Dubai kay Sir Marlon. Nakalimutan ko yung name ng salon, but I have his contacts and I have his IG. I can share and I can even recommend. Guys, he's one of the best. Kung hindi man siya yung pinaka the best, he's one of the best. He will make you beautiful. He will make you feel confident, which is, I'm so thankful. Ayan. Ano nangyayari? Ano oras na? It's 8:22. Yung start pa naman ng natin, ng trabaho is 9. Hinatid lang natin yung car lift natin, pang dagdag gasolina lang din. Thankful lang ako kasi nagagawa ko na ulit itong ganito. Sinasabi yung talambuhay. Sinasabi yung yung kung ano yung nasa isip ko, nasa puso ko. And hopefully at some point nakakapag-inspire ako sa mga siguro sa mga iilan na may kagaya ng case ko. Mahirap siya, kaya pasalamat talaga kayo and be thankful and be grateful sa mga may buhok dyan na hindi nyo pinoproblema yung ganito, and sa may mga makikinis na mukha. Nagpapaawa effect. Hindi, just be grateful kasi hindi nyo alam yung feeling ng isang tao na nasa ganong posisyon. Minsan kinukutya, like sa akin, mostly yung kinukutya sa akin ay spalto, kasi nga sa face ko talaga ang dami niyang scars. Ang dami ko na ding ginagawa at nag-stop ako kasi I feel like nothing is happening. Yun nga lang, yun yung pagkakamali ko kasi may tendency akong mag-quit and I'm not patient pa.
I know I'm patient pero parang kulang pa. There are a lot of things or avenues, a lot of things and avenues na pwede nating gawin how to make it more clearer. Mawala lang yung scars, yung deep scars natin. And at the same time, yun nga, ang ginawa ko, yung first project ko talaga ay yung buhok. Kasi yun yung pinaka-frustration ko. Some of you may think na it's not, hindi naman, okay naman kasi as we age, blah blah blah, chuchu. However, nagsimula kasi yung pag-dipis ng buhok ko nung college. During those times, alam mo yun, hair is glory. Yung parang, it's not like you must have, but parang feeling ko na ninakawan ako ng tadhana. Ninakawan kasi yung mga classmates ko, yung mga kaklase ko, ang gaganda ng buhok, ang titibay, ang lalago, and sa part ko naman ay, alam mo na, nagdinipis. Ayun, so parang nakakawala talaga siya ng kumpiyansa. I'm so sorry, magsasorry na lang ako sa mga taong parang feeling nila hindi valid yung nafe-feel ko. Pero para sa akin, it's valid. Alam kong kaya ko, o alam kong will help me to regain back my confidence. Slowly din sa skin natin, tinatry natin ibalik yung mga daily routines natin noon. Huli makakita tayo o makahanap tayo ng magandang clinic for the skin para matastas. Kung hindi man matanggal, at least mag-lighten up lang yung mukha natin. Kasi grabe guys, sobrang feeling ko talaga it's about time na. I'm going 34 this October. Medyo malapit na tayo sa midlife era. Ayun lang. Sana ay may matutunan tayo sa ganitong leksyon. Naging professor na ulit. Naging professor na tayo. Ayun lang guys. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye-bye.